Nakikinig sa Target On Air. Target On Air. At magandang hapon po, Congressman Ron Zalo. Ano po ang inyong reaksyon doon po sa issue ng Zero Remittance Week ng mga OFW dyan po sa Europa bilang pagpapakita siguro ng simpatya sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Magandang hapon sa iyo, Rex. Magandang hapon din po sa lahat po ng mga kabayan po natin sa lubad-labas ng Pilipinas na nakikinig po sa inyo pong programa. Apa. Sa ganang atin po, Rex, ay ang panawagan po natin ay magdahan-dahan po muna yung mga kababayan po natin, mga OFWs po natin. Naiintindihan po natin na yung sentimento po nila. Siyempre, yung mga nasaktan, may mga nagalit, nainis, pero mas maganda po siguro huwag mapoliticize yung remittances ng mga nila, ng mga kababayan po natin. At siyempre, nawagan din po tayo sa hanay po ng mga kasama po natin sa gobyerno na huwag din sana po na mapoliticize, kundi tingnan po ito ng dahan-dahan itong issue po na ito. Undahan sa hanay po ng mga OFWs, tatandaan din po natin na kapag nagkaroon po sila ng pagtigil ng kailang remittances, ang unang-una pong maapektuhan, hindi naman po yung gobyerno, yung ekonomiya. Ang unang maapektuhan din po yung pamilya po nila na pinapadalhan po nila dito sa Pilipinas. Kaya mas maganda po sana talaga na yung usapin po ng politika ay huwag maikabit doon sa usapin po ng kanilang pagtatrabaho sa ibang bansa. Opo, at bilang isang kabayan at representante po ng Kabayan Party List, paano po ninyo makikita yung banta ng mga OFW na hindi po silang papadala po ng remittance doon sa kanilang pamilya, lalo na po dito sa Pilipinas? Kasi at the end of the day, ang the first victim po niyan kapag nangyari po niyan are their own families. So, ang sinasabi po natin, mas maganda na huwag maikabit po yung kanilang sentimentong politikal doon sa kanilang personal na pagtulong. Kasi maaaring tinitingnan po nila ito'y tulong sa gobyerno. Ang tatandaan po natin, yung pag-remit ng kanilang kinikita sa labas, primarily hindi po yan sa gobyerno, kundi sa pamilya po nila dito sa Pilipinas. So, mas maganda po talaga na maihiwalay yung usapin po na yan. At the same time, siguro, yung pagpapalabas po nila ng kanilang saloobin o damdamin ay definitely it should really be connected doon sa kailang pagtatrabaho, hindi yung may kabit yung epekto doon sa pamilya po nila. Opo, at kung sakali na muling makakabalik itong Kabayan Party List, ano pa inaasahan ng ating mga kababayan? Ano pinaka-advokasya nito yung Party List, Congressman? Marami po. Sa Kabayan Party List po, ang isa sa mga advocacies po natin, tawag po natin dyan, Rex, ay kalusugan, pabahay, kabuhayan, edukasyon, plus OFW and seafarers concerns. So sa lahat po ng mga advokasiyang yan, may naipasa na po tayong batas, kalimbawa sa kalusugan, universal healthcare, sa pabahay, Department of Housing, sa kabuhayan, yung Salt Industry Development Act. Sa edukasyon, meron po tayong Transnational Higher Education at Universal Access to Quality Education. Sa OFWs, yung Department of Migrant Workers. At the same time, yung bago po ngayon, Magna Carta Filipino Seafarers. At batas na po ang mga yan. Ang kapangunahin po na nagsulong po niya ng inyong pong lingkod, si Congressman Ron Zalo. Ngayon, pag nanalo ulit, magkaroon po ng pagkakataon muli ang Kabayan Party List, nakaikot na pa rin po sa mga advokasiyang yan ang sinusulong po natin. Sa kalusugan, nandyan po yung organ donation, dyan po yung e-health services, pagdating po sa pabahay, yung in-house in city, near city resettlement. Pagdating po sa kabuhayan, of course, yan po yung sinusulong po natin na magkaroon po ng regular salaries ang mga barangay officials po natin. Pagdating po sa education, kapartner po natin yung FAPSA, ito po yung Federation of Association of Private Schools na sinusulong po natin na magkaroon po sila ng Magna Carta. At the same time, yung sinasabi po natin na lakihan po ng pondo ng gobyerno yung support po sa mga private schools at mga estudyante, mga nag-aaral po sa pribadong eskwelahan. Pagdating po sa OFWs na ngayon po talagang mainit itong usapin po nito, ang sinusulong po natin, pagkakaroon po nila ng kabayan, pension. Nais po natin na sa pagtatapos po ng kailang pagtatrabaho sa ibang bansa, ay magkaroon po sila ng pension po mula sa doon sa
gobyerno at the same time doon sa kailang hinulog, quote-unquote, kasi participatory yung iniisip po natin. Gayun din, may tinatawag po tayo na Magna Carta of Filipino Migrant Workers. Ito'y kaakibat naman nito o tawag dito, partnership or ng related po na ito naman sa mga land-based. Ito po yung tawag dito, kung mayroon po tayo para sa sea-based, yung Magna Carta of Filipino Seafarers, magkakaroon din po tayo ng Magna Carta para doon sa mga land-based OFWs. And kasama rin po dyan yung tinatawag din po natin na OFW Registry Bill. Nang ibig sabihin po nito, bago lumabas po ang isang OFW o nagnanais na magtrabaho sa ibang bansa na Pilipino, dapat mayroon po siyang tinatawag po natin na scorecard na handang-handa na po talaga siya sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Kasi kadalasan po, Rex, sa mga na-encounter po natin, nagkakaroon po ng mga concerns or issues ng mga kababayan po natin dahil po hindi po sila handa sa kanilang pagtatrabaho sa ibang bansa. Or sometimes, hindi po sila sumusunod doon sa tamang proseso na inilatag po ng ating gobyerno. Kaya madalas, nagiging yung iba po dyan na sasadlak po doon sa tinatawag po natin na human trafficking o kaya illegal recruitment o kaya doon sa mga scam sa ibang bansa. Kasi hindi po sila dumaan doon sa tamang proseso. Kumbaga, napakaganda ng mga advokasya ng Kabayan Party List. At number one na pinuproteksyonan nyo, yung mga kababayan po nating OFW na ito yung may pinag-uusapan tungkol dun sa magiging epekto nga sa hindi pagpapadala ng mga remittance sa mga pamilya nila dito ng OFW, Congressman. Tama po kayo doon. Sila po ang isa sa pangunahin talaga na sinusulong po ng Kabayan Party List ang kailang kapakanan at karapatan. At manawagan muli tayo sa kaila for call for sobriety, call for dahan-dahan lang muna, huwag nating gamitin pong isang weapon yung ipapadala na pera sa mga kamag-anak po nila dito sa Pilipinas. Sa pagpapahayag nila ng kanilang sentimentong politikal. So yun po yung panawagan po natin. And the same time, anhin ko na rin po yung pagkakataon na banggitin po kung anong numero ang Kabayan Party List. Ito po yung 120 Rex. At Sir Rex. Naunahan nyo lang ako kasi may mga nagtetext sa atin, taga Teresa Rizal, sabi niya, familiar sa akin, Karex, yung Kabayan Party List at may mga nakita nga akong tarpaulin na nakasabit dito. Maraming salamat po at maraming salamat din sa mga supporters po natin sa lugar po ninyo dyan sa Teresa Rizal. Actually, halos buong Rizal marami pong sumusuporta po sa atin dahil nakikita po nila yung mga ginagawa po ng Kabayan Party List sa mga advokasya na sinusulong po natin as well as dun sa mga programa na ginagawa po natin para sa mga kababayan natin. At halimbawa, Congressman Ronzal, halimbawa may lalapit sa amin, pwede po ba namin ilapit sa party list ninyo yung mga humihingi ng tulong? Definitely po. But of course, ililawin lang po natin yung tulong po na maibibigay po ng ating Kabayan Party List. Depende rin po kung ano po yung mga ini-implement po na programa ng ating pamahalaan. Kasi syempre kung hingi po sila ng house and lot po sa atin, i-refer po natin sila sa Department of Housing. Department of Housing kasi may access po doon, may programa po yun na tinatawag po natin na 4PH program. Pero hindi po yung libre, may bayad din po yun. At kumbaga kami magiging way lang para makalapit sa inyo at tumingi ng tulong ating mga kababayan. Napakaganda ng advokasya ng Kabayan Party List. Mensahe po, Congressman, sa mga nakikinig sa atin para lalong masigit pong maintindihan nila ano ang advokasya nitong Kabayan Party List. Muli, maraming salamat po, Rex, sa pagkakataon na ibinigay po ninyo sa akin para mabanggit po natin kung ano po yung sentimento po natin dito po sa usapin na pinag-uusapan po ngayon, mainit na pinag-uusapan. The same time, para marinig din po ng mga kababayan po natin ang mga sinusulong po at mga advokasya ng ating Kabayan Party List. At the same time, mawagan po tayo sa lahat po ng mga sumusuporta po sa atin, sa lahat po ng nakikinig, na mananatili pong tapat ang inyo pong lingkod at ang Kabayan Party List para sa pagsulong po ng kapakanan ng mga kababayan po natin sa mas maayos na kalusugan, pabahay, kabuhayan, edukasyon, and OFW and seafarers concerns. Ganun din sa lahat po ng mga nangangampanya, mga coordinators po natin. Maraming salamat po sa sipag po ninyo. Araw-araw po yung mga kapartners po natin ay umiikot po sila para ibahagi po yung ginagawa po ng Kabayan Party List. Maraming salamat po sa inyo. Gayon din po sa inyo, Rex, at sa buong team po ninyo. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Salamat din po sa pagkakataon ng Congressman Ronzalo, Kabayan Party List. Anong number po sa balota, Congressman? Ulitin po natin, ang Kabayan Party List po ay 120 sa balota. Isa lang pong po pwedeng iboto at ang Kabayan Party List po, nandun po siya sa likod
ang party list po ay nasa likod, nasa pang-apat po ng column, at the same time pangalawa po na linya sa listahan po. So isa lang pong numero ang pwedeng iboto, pero madali lang naman pong tandaan, 120 sa balota ang Kabayan Party List. Magandang hapon po. Salamat po, Congressman Ron Salo. Anong mga batas ang kailangan ng taong bayan? Anong mga proyekto ang nakapila para sa distritong kanilang nasasakupan? Ang mga kasagutan sa inyo sa House Represent dito sa Target on Air.